nakakalungkot po pero tayo ay pinaparatangan na tayo daw ay nagsumbong at nagpatigil sa COMELEC na tigilan ang pagbibigay ng tulong sa mga nagkakasakit. Ang nalumabas mula kay Congressman Emeng Pascual na nagsasabing ipinag-utos daw sa COMELEC ni Dr. Maricel Natividad Naghanyo. Ito po yung congressional aspirant para po dun sa 4th District ng Nueva Ecija na pagbawalan si Kong Emeng Pascual na magbigay po ng tulong dun sa mga tao sa gitna ng eleksyon. Ayon mismo kay Kong Emeng na sana tutulungan sana yung mga doktor. Kumbaga lumabas na rin to sa mga social media o sa mga doktor sa mga ospital na mamamayang kumbaga nangangailangan po ng medical sa serbisyo. Ito upang alamin yung sagot ni Dr. Maricel. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang 4th District ng Congressional Bet ng Nueva Ecija na si Dr. Maricel Natividad Naghanyo. Magandang hapon po, Dr. Maricel. Welcome po sa Target on Air. Unang-una po, ano po reaksyon nyo dun sa paratang po ni Kong Emeng? Hello po, magandang hapon po unang-una sa ating host, kay Rex Kayanong at sa lahat po ng nakikinig sa inyo dito sa Target on Air. At maraming salamat, mabigyan kami ng puwang para mapagtanggol yung aming sarili dito sa akusasyon. Nakakalungkot po pero tayo ay pinaparatangan na tayo daw ay nagsumbong at nagpatigil sa COMELEC na tigilan ang pagbibigay ng tulong sa mga nagkakasakit. Parang nakakaano naman po ito, no? Lalo na po sa ating ahensya COMELEC, iginagalang natin parang gustong ipahiwatig na ang isang pangkaraniwang mamamayan na katulad natin ay may impluwensya, kayang impluwensyahan ang COMELEC at sinisiraan ang pangalan ng COMELEC na isang maliit na mamamayan. Kayang sabihan sila na para pag-utusan para i-freeze yung kanila daw account. Pero ang katotohanan po ay ito ay isang pangliling lang, malinaw na malinaw, Rex. Kasi meron naman po talagang nationwide na ban, election ban. At ito naman ay alam ng lahat ng kandidato. Nasasaklawan ito. Hindi lamang itong 4th District ng Nueva Ecija, kundi lahat ng kongresista, mga party list, mga senador at yung mga tumatakbo sa lokal na nakakapwesto. Alam po ninyo, meron naman talagang nagbitiw pa ng pananalita ang COMELEC chairman natin na si Attorney Garcia na talaga namang bawal ang pagbibigay ng ayuda pag walang nakuhang exemption sa COMELEC. So malinaw po na paninirang puri, panilin lang sa ating mga kababayan na nagkukunwari na ako ang may dahilan. Alam po ninyo bilang isang manggagamot, bilang isang ina, talagang naiintindihan natin. Kaya nga po tayo tumatakbo para manungkulan ay para makatulong at hindi po natin gagawin kung ano yung makakahirap pa sa ating mga kababayan. Opo, at ayon po kasi sa COMELEC Omnibus Election Code, dun sa Article 22, Section 261, na tama po kayo nabanggit nyo, ipinagbabawal po dun sa mga kandidato, yung mga partidong politikal na magbigay po ng mga material o tulong in favor dun sa mga tao sa loob po ng election period po, particular po dun sa mga cash assistant, mga relief good po, Doktora. Oo nga po, kaya po parang lumalabas po na minamaliit, parang na walang kaalaman yung ating mga kababayan. At hindi lang mga batas, dapat alam din natin yung batas, parang minamanipula pa po yung mga batas natin para ipagkunwari na tayo ang may dahilan. Hindi po ba? Bilang mga tumatakbong kandidato at naglilingkod, dapat una sa lahat tayo yung nakakaalam at magpaunawa doon sa mga ating mga kababayan, lalo na po tayo kung nagkaroon man at ito naman ay parati nang nangyayari, maghahalalan nagkakaroon ng mga ban sa pag-release ng mga ayuda doon sa mga wala pong exemption. Tayo na yung unang magpapaliwanag at hihingi ng pasensya at higit sa lahat, kung ano man yung mga pwede na lamang ihanap na lang ng tulong, yun po ang gawa natin ng paraan, hindi yung
yung hindi nila magagawa ng paraan, ibibintang na lang na tayo ang may dahilan. Apa. At sa tingin niyo po, ma'am, saan po kaya nakuha ni Kong Emeng yung balitang ikaw po mismo nag-ata sa COMELEC na pigilan siya sa pamamahagi ng tulong? Saan kaya niya nakuha yung ganong ano? Correct, sa palagay ko, ito talaga namang alam natin, gawa-gawa lamang. Kasi kung may pruweba, bakit hindi ipakita na tayo ay nagsulat, nagtuklong at ipakita ang sulat ng COMELEC na si Dr. Maricel Naganyo ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi pagre-release ng mga pondo. Pero unuulit natin, ito po ay buong bansa ang apektado, lahat po nito. Tuwing may eleksyon ay nangyayari, nagkakaroon ng election ban sa mga ganitong klase ng ayuda, wala nga po doon sa mga meron lamang exemption. Apa. At sinabi niyo nga rin po na ang tunay na tulong ay hindi lamang po kumbaga panandali ang ginhawa. Sabi nga kundi isang pangmatagalang oportunidad para po doon sa mas magandang kinabukasan. Bali, ano po yung pinagtutuon ng attention po dito, Dr. Maricel? Ako po, sa palagay ko kasi dapat ang mga proyekto talaga at programa bilang mangbabatas talaga, no? Yung mga programa, proyekto na merong mas marami, hindi ngayon lamang sa panahon ng eleksyon nakukuha, kundi kahit na tayo ay, alam mo naman, ang buhay ng isang naglilingkod, syempre, nawawala din tayo dito, lilipas din ang panahon. Pero yung mga iniwan nating mga programa, proyekto, dapat napapakinabangan at natutuwa nga po tayo, no? Sa maikling termino po natin noon, marami tayong mga proyekto at programang naipahatid sa ating mga kababayan. Alam mo, Parex, pwede ba ako mag-explain ng kaunti? 136 po ang ating barangay dito sa aming distrito. At alam niyo naman, sa mga barangay, maliliit talaga ang pondo at talagang inaasahan yung naipapababang proyekto ng ating mga kinatawan. At tayo naman po ay maswerte na sa ating panunungkulan. Marami po tayong mga naibabang mga barangay hall, gymnasium, mga daycare center, nakapaglagay po tayo ng mga senior citizen center, at saka mga eskwelahan. At ito po ay kahit na hindi natin ipinangako, i-distribute po natin dun sa iba't ibang barangay dito sa ating distrito. Kaya po sana nga ay muli mabigyan ng pagkakataon ako at marami pong mga taga-barangay, mga kapitan nang naghahanap ng mga ganitong proyekto, tayo naman po nandyan para tulungan sila para sa pangangailangan ng mga barangay. At nung last week po, umikot ako dyan sa Nueva Ecija, may mga nakakwentuhan ako na yung libreng check-up hanggang sa cesarean section, kumbaga ito'y patuloy nyo pong ginagawa po, Doktora? Ay, opo. Dahil po kami maliit na bayan naman dito sa San Leonardo, nakapag-pundar po dito ng isang dati noon, infirmary hospital, level 1 na po ngayon yan. At talaga pong hinahanapan namin ng paraan para yung nag-check up ay napo-confine dahil po dito pwede rin i-confine. Pwede ko bang ipagmalaki naman or ipaalam na meron kaming level 1 hospital na para sa mga karamdaman po na kaya dito, yun po yung kinikater natin. At ito po yung air condition, no? Libre ang doktor, libre ang pati pagkain, libre. At dahil naging level 1 na nga po siya, ay meron na ring delivery section. So yung sa mga anak na offer na po natin dito, hindi lamang normal delivery, pati po yung cesarean section. Kaya kung tayo po ay matutulungan at muli makakabalik, nais ko pong palawigin pa yung mga iba pang serbisyo ng hindi sa ganon. Kasi dito po sa atin, syempre sa Nueva Ecija, TJG po yung takbuhan na hindi po pang private hospital. At alam naman natin, iba po pag private. Pero yung kailangan ng ating talagang mga kababayan na mga pwede kagad malapitan. So, nais ko din po sana pang palawigin pa yung ibang programa ng kalusugan at tayo po nais ko magpundar ng mga mobile clinic na sa ganoon, nakakadayo-dayo din sa mga malalayong barangay. At natutuwa ako nung Karex at neophyte tayo nung nakaraan. Naging vice chairman ako dun sa Committee on Health sa Kongreso. At doon nga napagkakatiwalaan tayo na mag-head kumisa ng mga committee meeting. So marami pong nakakausap ng mga head of agencies, mga malalaking tao talaga sa gobyerno na alam kong pwede nating lapitan para ibaba yung mga programa ng ating national government para sa
kalusugan. Opo, at ang kalamangan nyo bilang doktora, kumbaga safe ang kalusugan sa Port District ng Nueva Ecija. Bali, kamusta po inyong paglilibot para po doon sa kampanya? Ano yung pangunahing suliranin, problema kapag nakakausap kayo, ibinubulong sa inyo na kailangan namin makabalik kayo bilang congresswoman? Ay, nako, Karex, alam mo, natutuwa tayo kasi ang init ng pagtanggap sa pag-ikot-ikot natin araw-araw ay lumilibot tayo sa iba't ibang purok, sitio, mga barangay ng ating distrito at una sa isang hinahanap nila ay yung scholarship program. Apa. Sabi nila, doktora, yung scholarship mo dun sa kolehiyo na hanggat hindi nakaka-graduate ay laging merong tulong ka dun sa mga nag-aaral at habang nung tayo kasi nakaupo, yung scholarship talaga natin, basta nakapasok na sa scholarship program, hanggat hindi graduate yung estudyante, kasama yun, hindi one time lang ang bigayan at tuwing sabi nila maghahalalan lang at lilista scholar na. Apa. At isa pang sinapis ng ating mga kababayan dito, syempre alam mo naman, Karek, dito yun talagang marami din mga magsasaka. So, sa ating pamamagitan noon, kahit na hindi sa mga national, yung mga pag-aayos ng mga kalsada papunta sa dulo ng bukid, natutulungan natin yan at napapaayos natin yung mga kalsada nila kahit yung pang-sariling gamit natin at hindi naman natin pinagmamayabang, hindi natin pinagsasabi. Pero marami tayong mga magsasaka na natutulungan natin dyan. So, natutuwa naman tayo. Alam ko, kahit ngayon, dahil tayo bilang may bahay ng punong bayan dito sa San Leonardo, yung mga programa ng Department of Agriculture, pagka bumababa dito sa aming bayan ay sinasamahan ko at malaki talaga, maraming naitutulong ang ating mga ahensya. So nais natin madagdagan pa na maipababa yung mga iyon at nang pinapaalam natin sa kanila ito ay tulong ng national na government para naiintindihan nila na dumadaloy yung tulong para sa ating mga magsasaka at sa ating mga kababayan. Opo, at ilang municipality ang nasasakupan nitong Port District at syudad? Kami po ay mayroong 7 na bayan at saka po isang lungsod. So, yun po ang sumasakop dito po sa aming distrito. Apo, bali sa po lang mag-start ng campaign noong March 28, bali nasa 60% na ba na naikot natin para ipadama natin na ito yung gagawin natin muling pagbalik sa Kongreso, doktora? Ay, opo, malaking-malaki na nga po. At dahil po kahit naman talaga naman ay hindi naman po talaga nawala ang pag-ikot din ni Dr. Maricel at tayo nga ay kumakapa dun sa ating mga kababayan dahil kahit wala naman tayo sa paglilingkod. Yung sa kayang abutin na pwede natin itulong, ibinababa natin at itinutulong nun. Pero sa ngayon po talagang mula umaga, hindi pa sumisikat ang araw hanggang sa nalubugan na ng araw ay talaga namang ang pilit natin maabot. Yun po ang gusto natin sa ating mga kababayan. Apa, at message po sa lahat ng tagapakinig, lalong-lalo na po sa maigpit na katunggalin nyo ng mga naganyo sa politika. Hindi naman po, kami naman po ay hindi nakikipagtunggali. Ako naman po ay ang gusto lang talaga natin ay makapagbigay ng serbisyo. Hindi naman po itong iniisip natin na ito ay contest, pero ito po ay pag-aalay ng serbisyo. Kaya po nandito tayo, nakalaan at yung pong makapagtulong, makapagbigay ng mga programa. At saka syempre po, kahit na nandito tayo, yung madama ng ating mga kababayan, yung paggalang, pagrespeto. Alam niyo naman, gusto natin yung ating mga kababayan ay tinutulungan tayo, sinusuportahan tayo dahil nauunawaan tayo at alam yung kagustuhan at hangarin natin, may paggalang sa atin at hindi dahil natatakot sa atin, dahil yun po yung nais natin ipaabot na tayo naman ay hindi mataas na tao, tayo po above all. Dapat talaga habang at ikaw ay napagkakatiwalaan, mas lalo nating ilapit yung ating sarili dun sa ating mga kababayan. Kaya sa lahat po muli ng nakikinig sa Target on Air, lalo na po sa ating mga kadistrito dito po sa 4th District ng Nueva Ecija. Ito po si Dr. Maricel Natividad Naganyo at muli po ay naghahangad na makapagbigay, makapag-abot ng tulong sa inyo at maging boses ninyo sa Kongreso. Alam na alam po ninyo doon sa Kongreso, talaga namang ang unang trabaho ng isang kongresista ay mambabatas. Doon po tayo ay talagang aktibong nakikilahok sa mga usapin at magiging boses at tinig po ng ating mga mamamayan, maging kababaihan, kalalakihan,
kabataan, katandaan, at lahat po ng pangangailangan natin, lahat ng boses natin, doon po ipaglalaban ni Dr. Maricel. Marami pong salamat sa inyo. Thank you, Parek. Apo, salamat din po sa pagkakataon. Ang tumatakbo pong congresswoman dyan sa 4th District po ng Nueva Ecija, si Congresswoman Dr. Maricel Natividad Naganyo. Ma'am, salamat po sa oras.